Nasa linya natin si Chairman Alejandro Tenco ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Chairman, magandang umaga, si Joel Siweng. Good morning Welcome po. to the show. Ay, magandang umaga, Joel at Weng. Opo, Chairman, una sa lahat, ilan ho ba ang POGO licenses na meron po tayo ngayon? May binigyan natin itong mga POGO. Ilang operations po ng POGO ang meron pong live license po ngayon at live na permiso? Joel, gusto ko lang sanang liwanagin. Opo. Hindi na POGO ang dapat itawag sa bagong mga licensees. Opo. Ano po? Kung hindi IGL or Internet Gaming Licensees. IGL. Okay. Internet Gaming Licensees. Alam nyo, nung... Ano pagkakaiba niyan September sa pa. POGO, Chairman? Yun nga, paliliwanag ko lang, Sige po. Joel at Weng. Opo. Noong pong September 2023, minarapat po ng inyong lingkod at kasama ang board ng PAGCOR na ilagay sa probationary status ang lahat ng mga noon ay mga POGOs. No? Okay. Inabutan ko po yan nung ako'y nanombrehan bilang chairman at CEO ng PAGCOR. Himigit kumulang po sa 298 ang licenses at that time. No? Okay. And matapos na magkaroon ng ilang mga pag-aaral, nakita namin na marami na dito sa mga may lisensya na to ay hindi na naghahanap buhay na nauukol sa overseas gaming. Okay. Kung hindi ay ginagamit nila ang lisensya noon ng PAGCOR para sa mga gawaing kriminal tulad ng mga credit card fraud, merong investment fraud, merong cryptocurrency fraud, meron ding mga lab match at lab scam fraud. No? Okay. So, ang ginawa po ng inyong lingkod ay kaagad na idineklarang sa ang lahat ng may lisensya na inabutan ko nung ako'y nanombre na maging probationary po ang lahat ng estado, ng lahat ng mga pumigit kubulang sa 300 ang may lisensya noon. Okay. Tapos kung sinuri namin at pinag-aralan, pinag-apply muli at binago ang struktura dahil nakita namin na ang struktura at ang mga gawain nila ay dapat na baguhin. So matapos namin silang ideklarang probationary, hiniling namin sa kanila mag-apply muli. Okay. Sa bagong struktura na ipatutupad namin. Na magiging mas mahigpit at talaga namang babantayan at titingnan kung sila'y compliant sa lahat ng mga regulasyon ng PAGCOR. Ilan na tira to sa... Pagsimula sa 298, ang nangyari, bumaba ang numero sa 46 na lamang. Ilan Chairman? So 298? from 298, Ilan na lang? 298, 46 na lamang. Oy, 46 Bakit na po lamang ang naging may ganun IGL. kababa? Okay. Ganitong nangyari. Either, alin sa dalawa lang. Maraming nakitang maghihigpit na ang kasalukuyang administrasyon ng PAGCOR, kasalukuyang management, hindi na sila nag-apply. At meron din namang mga nag-apply na hindi na rin namin pinagkalooban ng lisensya sa paniniwalang hindi sila karapat-dapat magkaroon ng lisensya ng PAGCOR tungkol sa online gaming. Chairman, Dito sa overseas gaming. Ibig sabihin po, Chairman, yung mga hindi na nabigyan ng lisensya, nag-apply pero hindi nabigyan ng lisensya, at yung hindi na nag-apply kasi maghihigpit na ang PAGCOR, nagpatuloy ang operasyon illegally kahit po dahil hindi na nga sila nabigyan ng license. Yan ang totoong problema na nararanasan natin ngayon, Weng. Alos kung babawasan mo yung 300, lagay na natin sa 300 ang mas madaling maintindihan natin. Ngayon ay 46 na lamang. At ang totoo sa 46 ay 3 ay suspendido sa pangkasalukuyan. Dahil sa ganun din. Na-monitor din namin na may mga gawaing hindi na ukol sa may mga sideline. May mga sideline. Maliban sa IGL, Chairman? Tama yun, Joel. May mga sideline. So, sa ngayon, talagang yung aktibong tinatanong mo kanina, Joel, sa 46, 43 na lamang,
Dahil sa mahigpit namin ipinatutupad ang mga bagong regulasyon Okay. na aming itinatag nitong mga September 2023 pa lamang. Chairman, kung... Ngayon, mabalik lang ako kay Weng. Opo. Kaya kung titingnan natin sa simpleng pagsuma lamang, yung 300, ngayon ay 46 na lang, o lagyan na natin sa halos 50, meron 250 Yes. dating napagkalooban ng lisensya ng nakaraang administrasyon sa PAGCOR. Yan ngayon ang gumagawa ng mga illegal na gawain all over the Sila Philippines. ino-operate, Chairman, ng PAOK. Yan ngayon, yan ngayon ang ino-operate at ng mga pulis. Gilbert Cruz kasama ang ilang mga sangay ng pamahalaan. Nandiyan ang Philippine National Police, nandiyan ang CIDG, nandiyan ang military, at katulong din ang PAGCOR. So since... Tahimik na binibigyan namin sila ng mga informasyon. Okay. At sama-sama namin pinag-aaralan at ito nga, sinusugpo sa pangkasalukuyan. Chairman, mula po nung hindi na sila mabigyan ng license and operating illegally na, so labas na ang PAGCOR doon, hindi po ba? Wala na kayong poder para sila ma-regulate o i-check sila. So lahat po ito, sa law enforcement na po ang kargo nito at saka sa LGU. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung sinabi mo, Weng. Dahil paano namin mariregula ang isang kumpanya na hindi na nasa sa ilalim ng mga patakaran at mga regulasyon at struktura ng PAGCOR. Ang maliwanag dito, kinansela namin ang lahat ng kanilang mga lisensya at yan, listahan na yan, pinagkaloob namin sa lahat ng ahensya ng gobyerno na inaakala namin dapat makaalam na ang mga nasabing kumpanyang ito ay hindi na pinagkalooban ng lisensya muli ng PAGCOR. Ito patunay lang, Chairman, no? Yung oversight function po ninyo, yung oversight power ninyo ay gumagana dahil do sa 46 na binigyan nyo po ng internet gaming license, 43 na lang po nag-ooperate dahil yung 3 sinuspindi ninyo. Opo, kamakailan lamang 3 po ay sinuspindi namin dahilan nga sa mahigpit na pagpapatupad namin at pagmamonitor ng kanilang mga gawain. Usually, ilang taon ba itong license na ito? 2 taon lang 2 po. taon, okay. Nung una po 3 taon ang pinagkakaloob. Ngayon po 2 taon. And how do you regularly check on them? Yes. Meron po kaming isang grupo na kung tawagin ay CMED, Compliance and Monitoring Enforcement Division po yun. Yung po ay regular na bumibisita sa lahat po ng ating mga lisensyadong mga kumpanya. Tulad po nitong nakaraang linggo, yung na-raid sa Porang Pampanga, hindi naman po namin licensee. Nung araw po, licensee sila. Doon po sa Banban. Sa panahon ko po, I want to emphasize is, hindi na po namin pinagkaloob ng lisensya yan. Sir, yung Banban. Yung Banban naman po, may lisensya po yun, tama po yung sinasabi na, pero provisional license lamang. Sapagkat hindi pa sila nakapag-comply sa mga kompletong mga kailangan na dokumento para maipagkaloob yung kanilang regular license. Pero sir, at gusto ko pong isunod doon, Weng. Opo. Yung compound sa Bamban ay napakalawak. Dito po sa kaliwang banda ng property, yun po ang may lisensya na provisional. Yung pong mga nahuli at na-raid ng PAOK, kasama ng ilang mga ahensya ng pamahalaan, ay nasa malayong lugar po. Nasa malayong lugar po ng property, kaya hindi din po nasasakop ng PAGCOR yun. Ang totoo po, the area, yung pong pinagkakalagyan nitong mga illegal na mga operasyon ng mga criminal syndicates na yan, ay hindi po tanaw ng mata ng isang tao mula sa building ko saan. Ganun kalaki, no, Chairman? May provision. Ganun po kalaki. So hindi po masusing na check kahit na mga tao nagpagor yung bawat building, Chairman, kasi sobrang lawak, ganun po. Ay hindi naman sa hindi masusi, pero kung saan lang kami pwedeng pumasok, doon lang kami papasok. Hindi naman namin pwedeng ipilit na pumasok sa isang lugar na hindi nasasakop ng lisensya ng PAGCOR. Hindi po mapagbuong compound ng isang licensee ninyo ay sakop ng inyong oversight function, Chairman? Ay, hindi yon. Hindi po totoo yon. Tulad ng isang building, meron pong ilang mga palapag doon, yun lang ang pwede namin pasukin sapagkat doon lang nakaregister sa lisensya ng PAGCOR yung specific address.
Okay. O parang search warrant yan. Hindi ka naman basta pwede nilang pumasok maski sa anong bahay kung hindi nasasakop ng iyong warrant. Ganito, Yes, Chairman, mukhang kinakailangan nating magigpit talaga sa Pogo dahil actually meron namang mga legal na Pogo. Kaya lang marami po. nadadamay po no? Sa kalokohan po nung... Ang masakit po doon talaga naman kahit papano, ako naman po hindi naman ekonomista at sinasabi nila maliit lang ang kontribusyon. Pero sa pangkasalukuyan, Joel at Weng, gusto kong ipaabot sa inyo, meron na pong 36,000 Pilipino ang naghahanap buhay o nagtatrabaho sa mga legal at lisensyadong mga internet gaming licenses na yan. Okay. 36,000 po yun. 36,000. Hindi po kasama dito yung ancillary services. May mga driver, may mensahero, may guardia. Itong 36 direkta. Tama ba, Chairman? Direkta. Yes, they are directly employed by the legal May huling hirit lang ako kay Chairman. internet gaming licenses. Chairman, Yes, pag nagsis na kayo ng control sa isang Pogo kasi hindi po ninyo binigyan ng lisensya or for whatever reason, Yes. pinapaalam po ba yun sa LGU at saka sa mga law enforcement Yes, agencies? we automatic magsimula po nung binago ko yung struktura at yung mga patakaran ng internet gaming licenses, kaagad po namin silang binibigyan po ng lisensya ang lahat po ng mga otoridad, pulisya at lahat po ng ahensya ng gobyerno na inaakala namin dapat makaalam na hindi na po lisensyado ang korporasyon o kumpanya na tinanggalan namin ng pribileyo na makapaghanap buhay. Isa na lang, Chairman. Oo, total ban. Yes, Joel. May total ban ang hiling total ban Miskin na daw yung mga legal, iba na lang kasi mas matindi daw yung yung pasakit at yung perwisyo kumpara doon sa ganansya sa pagkor. Magkano ba kinikita natin dito sa Pogo na ito, Chairman? Okay, bigyan ko po kayo ng numero. Noong pong 300, himigit kumulang 300 ang lisensya na ipinagkaloob ng nakaraang administrasyon ng PAGCOR. Ang pinakamataas pong kinita at nakolekta nila pre-pandemic, yun po ang kasagsagan, 2019, ay mahigit 7 bilyong piso po. 7 bilyon. Bukod po doon, noong po yun, noong 2019, mahigit 300. Ngayon po, na 46 na lamang. Nitong 2023, ang nakolekta namin ay higit 5 bilyong piso. At naniniwala po ako dahil nito na lang last quarter namin na-implement yung mga reforma, ito po ay inaasahan kong umabot sa 6.5 hanggang 7 bilyong piso Tataas pa. itong taong ito. So kung ipaghahambing ninyo, 46 na lamang ang may lisensya, ang nakukolekta ng PAGCOR ngayon ay aabuti ng kulang 7 bilyong piso. Versus nung panahon ng nakaraan na administrador ng PAGCOR, 300 may lisensya, ang nakolekta lang nila mahigit 7 bilyong piso. Kayo na, sumuma nun. Okay. Maliwanag na yun. Doon sa sinasabi mong iban Total na lang. ban. Total ban. Ako po mas naniniwalang i-monitor at i-regulate na lang, na mas maigpit. Opo, dahil bukod po sa akin, ang BIR po ay kumukolekta ng 2.5 beses higit sa kinukolekta ng PAGCOR. Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito, kung sa taong 2024, mga 6.5 to 7 billion ang maaaring makolekta ko sa PAGCOR, ang BIR ay kukolekta po ng mga 15 billion. Alright. So, Okay. 21, doon pa lang po 21 billion na. 21 Meron billion. ng 20 to 21 Chairman, billion. Oo, so hihingi kami ng paumanin medyo kapusta kami sa panahon pero wala pwede akong ba natin gawin ulit ito? Mag-second Sa mga round tayo, susunod Chairman. Mahiraan yung gawin yan Ang dami ko pa rin po gusto itanong. Joel at Wayne, salamat sa pagkakataong ipinagkaloob Yes, sir. niyo Salamat, sa akin para Chairman. makapagpaliwanag. Pero anytime, Yes, sir. Tatawagan na namin, Kung kayong gustong liwanagan, Tawag po ako'y kami. patawagan nyo lang at Thank you. ako'y tutugon sa inyong mga katanungan. Salamat, Salamat, Chairman. thank you. Maraming Thank muli. you. Magandang Joel umaga. at Wayne. Thank you. Good morning Chairman po. Alejandro Magandang umaga sa Tenco, inyo. mga kapuso At sa PAGCOR. lahat ng nakikinig. Thank you po, thank you.